Hello, mga tropa kits. Kaunting paliwanag lang. Huwag niyong masamain kung hindi ko kayo sinunod na meron kasing ilan dyan na sa tropa natin na hindi ko sinunod na huwag daw pakialaman si Kalinga Prab kasi daw hindi naman kumikibo. Ayan ang gusto kong iano sa inyo. Yan ang gusto kong ipaalam sa inyo na hindi kayang arukin ng mga isip ninyo. Kasi ayaw niyong pakialaman ko si Rab Matubang dahil hindi naman kumikibo. Yun nga ang masama. Yun ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Na kung hindi kumikibo, hindi na natin papakialaman. Siya nga yung puno, siya yung amo, siya yung sinusunod. Si Bal Santos at saka si Rab Matubang. Hindi natin pwedeng hindi pakialaman yan kasi sila ang namumuno dyan. Mga tao nila ang nangangagat. Mga tao nila ang pakialamero sa atin. Sila ang nakikialam. At mismo yung leader nila, pag nakialam yon, suguran din yung mga yan. Pag bumatikos yan si Bal Santos, suguran yung mga yan. At ang susi dyan, alam nyo kung sino? Si Rab Matubang. At si Rab Matubang na yan, ano yan? Sasabihin nyo, mabait, walang kibo. Oh, akala nyo lang yon. Bakit hindi siya kumikibo? Alam mo sasabihin sa live niya, wag nating ibas si Reyna, walang kinalaman yan. Wag nating ibas sa ganto, ganun. Pero, nasusunod ba siya? Pag hindi siya sinunod, tahimik siya, hindi siya kikibo. Yun ang masama. Yung hindi niya pagkibo. Dahil sa hindi niya pagkibo, yung mga tao niya, sige lang ng sige, tira ng tira, tulad si Red Sane. Tao niya yan. Nung sinabihan si Reyna natin na special child, kumibo ba siya? Yun ang masama doon, hindi siya kumibo. Kaya nagkagulo-gulo, pati ako nadamay na kung saan ako nakarating. Ngayon, sinusihin nyo ako? Sisihin nyo ako na idinadamay ko yung walang kinalaman? Hindi ganun yun. Kaya yun ang ipaliliwanag ko sa inyo na hindi po pwedeng hindi natin damay si Rab Matubang. Dahil tao niya yung nagsalita na mismo, tapos hindi niya sinaway. At nagsawalang kibo siya. Yun ang masama. Pero kung kumibo siya at sinabi niyang Red Saint, tigilan mo yan, mag-apology ka, sabihin mo na mali yung nasabi mo. Tapos ang laban. Yan ang paliwanag ko sa inyo kung bakit. Ngayon, kung masama loob niyo sa akin, okay lang, no problem. Basta ako, ang target ko, yung mag-ama. Kaya kung masama loob niyo sa akin, kasi ginagawa ko to, wala akong magagawa. Basta ako, gagawin ko gusto ko nang walang makikialam sa akin. Kaya nga ako lumabas sa community natin. Yan. Ngayon, paliwanag ko na. Ngayon, ito naman, para sa mga basher. Ang sinasabi nyo, wag idamay si Beyonce. Wag idamay ang mga angel. Kasi pag dinamay si Beyonce at dinamay ang mga angel, madadamay si Reyna natin. Alam mo, si Reyna natin, walang katapusan yan. Hindi po pwedeng hindi madadamay si Reyna natin. Alam mo bakit? Matindi ang nagawa nating perwisyo na para sa kanila ay naperwisyo sila. Ang Kalingap, ang feeling nila na agawan natin sila ng pangkabuhayan showcase. At bukod pa sa doon, nasaling natin ang ego nila. Naagawan yun ang feeling nila, inagaw sa kanila winakwak Doon sila hindi matahimik. Hanggat nandyan sila, hindi titigil yung mga yan. Kaya ako, gumagawa ako ng paraan para masopla sila at para madali ko sila. Para tuluyan na lang iwanan ang community na Reyna at wag na lang pakialaman. At kung hindi ako gagawa ng gantong hakbang, mananatili tayong tagasangga lang.
Habang inuupakan tayo ng mga yan, didepensa tayo. Atahan tayo natin. Alam mo ang pinagagawa sa akin ng mga yan? Nung sinabihan kong reaction na nila si Red Saint dahil sinabihang special child si Reyna, baka hindi nyo alam kung ano pinagagawa sa akin ng mga hinayupak na yan. Tinira ako ng tinira, imbis na reaksyon ng si Red Saint, akong tinira. Pati pagkatao ko, binalahura ng pati yung matandang tiyang na yan na pakita-kita ng tuhod niya. Yung tuhod niya, di parang 5 taon ng kamuting kahoy na na nag-ugat-ugat na. Nakakita na kayo ng kasi Bicolano ako eh. Doon ka sa Bicol, merong isang tanim doon na, yung kamuting kahoy doon na, hindi pinapakialaman ng lolo ko. Yung iba, pinapakialaman niya, hinuhukay niya. Meron doon kasi na isang hilera ng mga kamuting kahoy na ayaw niya pakialaman yun. Kasi yun na ay, parang pinakabakod na ba? Hangganan ng lupa. Kaya yun, hindi pinapakialaman, nakatubo lang yung mga yun, tinatapis-tapisan lang. Pero nandun pa rin. Minsan pinakialaman ko, hinukay ko, nakahukay ako ng napakaking bunga, yung talagang yung laman niya, yung talagang malaking malaki na. At magulang na. Pero sabi nung tiyahin ko, pwede pa raw gataan yun. Gagawing ginatan. Tapos, lalambot pa rin daw yun. Sinlaki ng hita sinlaki ng tuhod ni Marlin Chang. Tapos, 'di ba yung kamote kahoy na magulang na, 'di ba puting-puti 'yon pag binalatan. Tapos mayroong mga ugat-ugat na yung magkulay green na mga ugat-ugat na ganun ang tuhod ni Marlin Chang. Pero hindi ko siya nilait, hindi ko siya pinatulan. Ngayon balik tayo. Ayun, sabi ko, yung tuhod ni Marlin Chang, yung hita niya, yung paa niya, parang kamoting kahoy na binalatan. Tapos may mga ugat-ugat na nakaganon, kulay green na mga ugat-ugat. Yun, ganun yun. Ngayon, balik tayo. Ang feeling kasi ng Kalingap, ni Bal Santos, naagawan sila ng pangkabuhayan showcase. At yung prinsipyo nila, yung ego nila, nasaling. At hindi nila matanggap yan. Kaya yung mga yan, hindi makakamove on. Hanggat nandyan sila, at habang si Reyna nakikita lang na napapaayos ang buhay, hindi titigil yung mga inggit na yung mga yan. Ang gusto kasi ng Kalingap na yan, nila Bal Santos na yan, pag umalis sa kanila ang beneficiary, pag nawakwak sa kanila, maging hilahod, maghirap, at bumalik sa kanilang lulugulugo. Tulad nung kay Mylene, yun ang gusto nila. Na pag nawakwak, pag mapasama ang buhay, maging maghirap, at patuloy nilang gagawing halimbawa. O yan, si Mylene, ano nangyari? Pahilot-hilot na lang ngayon. Parakit-rakit. Paggamot-gamot. Yun ang gusto nila. O, kita mo, tahimik sila kasi pagka gusto lang sumbada, pagka gusto lang ihalimbawa, okay lang. Ngayon, sa nangyari ngayon kay Reyna, napaganda buhay, hindi sila makamove on dyan. Kaya wag niyong ialis sa akin na hindi tirahin ng Kalingap kasi titira yan. Ngayon, para hindi tayo matira sa community natin, lumabas ako, sila ngayon ang titirahin ko. At ngayon, nakakita na ako ng pagkakataon. At wag yung ipakiusap sa akin na wag kong idamay yung mga angel. Hindi ko sila idadamay. Mababanggit ang pangalan nila. Totoo yun. Pero hindi ko sila babalahurain at hindi ko sila pipintasan. Mababanggit lang pangalan nila. Pinangungunahan ko na kayo. Mababanggit ang pangalan. Kasi hindi naman ako sinungaling na tao eh. Ayoko nung pa MM, si M, si B, si R, si C. Ayoko nang ganon. Kasi nakapublic yung mga yan eh. Bakit pa natin kailangan itago ang pangalan? Nakapublic yung mga yan. At ako, hindi ako sinungaling na tao. At hindi ako binabayaran para magsinungaling. Ako, nandito ako, totoo akong tao, wala akong kita rito. Wala akong sponsor, wala akong kita sa YouTube, hindi pa monetize. Ano dahilan ko para magsinungaling? Nandito ako para ilaban ang katotohanan at harapin ang kalaban ng harapan, ng walang kasinungalingan.
At gusto ko matapos tong laban na to nang nasa maayos na paraan. Ayoko nang matatapos to ng kasinungalingan. Tapos pagdating ng oras, darating yung panahon, mauungkat na naman. Walang katapusan to. Ako gusto kong tapusin to. Ayoko nang pupunta ako sa laban na walang katapusan. Kaya yun ang pinakikiano ko sa inyo. Hinihingi ko ng dispensa sa inyo na hindi ko kayo mapagbibigyan. Talagang mababanggit ang mga angel. Kasi si Reyna, angel natin yan eh. Binabanggit nga nila, binabanatan nga nila eh. O ako, babanat din ako sa kanila, syempre. Pero, hindi ko sila babalawrain, hindi ko idadamay ang mga walang malay. Bababanggit lang ang pangalan nila. Pero, sa mga susunod na araw, mababanggit ang mga pangalan nila. Pero, hindi ko sila babalawrain at hindi ko sila pipintasan, hindi ko sila babatikusin. Mababanggit lang ang pangalan nila para sa kaalaman na sila ang sangkot. Pero, hindi nangangahulugan na pipintasan ko ang pagkatao nila. Kasi walang kinalaman yung mga bata na yun eh. Kung tutusin, biktima nga yan eh. Hanggang ngayon, biktima sila. Akala nyo, natulungan sila? Hindi. Alam mo, tulungan niya at hindi, makakaraos yan. Kasi lang bakit? Anak ng Diyos yan eh. Tayo anak ng Diyos lahat. Bakit sa akin? Elementary pa lang ako, namuhay na ako ng solo. Bakit nandito pa ako sa gantong edad? Kasi, mahal ako ng Panginoon. Ginagabayan ako. Anumang hirap ang danasin ko, anumang pakikipagsapalaran ng abutin ko sa buhay, may Diyos tayo eh. Siya ang magbibigay ng saktong kapalaran sa atin. Siya ang mag-uumpisa, siya ang magtatapos. Yan ang panuntunan ko sa buhay. Kaya nga nagtataka ako eh. Yung mga kamag-anak ko na ang gaganda ng buhay eh. Hindi nga umabot sa gantong edad eh. Na kung tutusin, sila ang may karapatang mabuhay ng matagal eh. Kasi magaganda buhay nila eh. Lumaki sila ng buong pamilya. Lumaki silang masaya, sagana. Pero ano nangyari? Paktay lo. Hindi inabot ang gantong edad ko. Samantalang kung tutusin na walang karapatang mabuhay ng matagal dahil nga ang buhay ko nagka-leche-leche na mula nung maghiwalay ang magulang ko. Nagka-leche-leche na buhay ko. Pero bakit umabot ako sa gantong lugar, sa gantong edad? Ibig sabihin, may tumulong at sa akin at wala, makakaraos ako. Kaya yung mga yan, hindi dapat na pasunurin ng mag-ama sa anumang kagustuhan nila na mag-amang mapagsamantala. Ito, may karugtong pa to kasi maiksi oras ko eh, mag 13 minutes na eh. Mag-amang mapagsamantala, alam mo bakit? Tinulungan. Pero ano gusto nilang gawin? Kung mo natulungan, gusto nila paikot-ikutin nila. Hanggat gusto nilang puntahan ng beneficiary nila, pupuntahan nila. At kahit anong oras, bubulabugin nila doon, bubulagain. At lahat papakialaman. Anong tulong doon? Tinulungan mo nga. Pinakialaman mo naman ng pagkatao. Pinakialaman naman ng buhay ng mga tao. At tsaka hindi lang solong tulong yun ha. Yung tinulong nila, nabaliwala yun eh. Kasi alam bakit? Kumita sila eh. Ang higit na tumulong dyan, yung mga sponsors. Ganun yun. Bal Santos, Rab Matubang. Hindi kayo ang lubusang tumulong sa mga tao na yan. Kayo lang ang naging way. Pero yung pag-asenso ng mga yan, sponsors ang nagbigay. At yung ginastos sa mga yan, na yung naitulong nyo, nabawi nyo na. Nakinabang na kayo. May bayad yung vlog nyo ah. Binayaran kayo ni YouTube ah. Oh. Ano sasabihin nyo hindi kayo nakinabang? Tumulong kayo, nag-charity kayo, nag-vlog kayo, kumita kayo sa vlog. Yung charity, karamihan dyan, sponsors. Oh, naintindihan nyo? Bye-bye.